during the course of the oral arguments under Justice Amy Javier, nakita po na yung mga itinalaga na infrastructure projects ay fully funded naman daw. So ang tanong kasi is, ano yung mga proyekto na to at bakit sila nagiging priority na kailangan kunin ninyo sa healthcare? So ang sagot ni Solgen is, hindi lang po yung infra, meron din pong health related, pero hindi ko na nakita kung sakto yung mga sinasabi nilang gano'n. The point being is that they wanted to get funds and put it into infra. Ngayon, ang tanong natin, bakit yan infra? Bakit sa infra? Hindi nyo ba napansin na ang isang working theory natin is this: maraming kongresista ang may-ari ng mga construction companies. Marami ng balita at mayroon pang at least 2 congressmen that we know, si Congressman Don Gonzales at saka si Congressman Saldico, ay pareho pong may mga kaso ukol sa corruption involving their construction companies and public funds. Ang topic pa rin natin po ay PhilHealth dahil po dun sa Supreme Court Supreme Court oral arguments kahapon. For better understanding dun sa mga pangyayari dun sa Korte Suprema, talakayin natin ang issue na dinala ng mga petitioner sa Korte Suprema. Ano yung issue na yun? Basically, isa lang siya Pero, maraming aspeto siya. Well, yeah. Kasi dinidiscuss doon sa petition yung iba-ibang reasons kung bakit illegal yung paragraph 1D, chapter 43 of the General Appropriations Act of 2022. Pinapadeclare nila na unconstitutional yon. Yung provision na ito, yung nagpo-provide nagtalaga ng PhilHealth, na maaaring magpa-declare sa mga GOCC na pwede nilang bawasan yung kanilang mga reserve funds. Pwedeng bawasan yung mga reserve funds, tapos yung remainder nun ay mapunta sa unprogrammed appropriations. Ano ibig sabihin nito? Well, siningit nila, take note of the term ginamit ng mga petitioners na inserted. Ibig sabihin, siningit nila doon sa General Appropriations Act na pwedeng na kapag review sila ng kanilang funds, at base sa review na yon ay maaari silang mag-declare na ay sobra yung reserve funds natin, pwede nilang babaan yon. So magdi-diminish sila ng tinatawag na reserve funds nila. Tapos yung remainder nun, i-declare na excess funds. Hindi nakalagay sa GAA yon, pero yun ang nangyari. Dineclare yon na excess funds. Tapos yun po ang sabi sa balita, winawalis ni Secretary Ralph Recto. Okay? At binabalik sa National Treasury, and from the National Treasury, tinatawag na siyang unprogrammed appropriations. Bakit appropriations? Okay, pero bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. At para dun sa mga nanonood sa TikTok, please take note of what our gift goals are for today. Maraming salamat po for everybody who has supported Luminous throughout the years. And thank you very much for your participation parati dito. Kasi kami din po natututo sa inyo. Okay. Hi kay YouTube user watching siya from Iligan. Ayan. So bakit PhilHealth pa rin ang pinag-uusapan natin dito? Dahil malaki yung karapatan na tinatalakay dito. Ang karapatan natin to healthcare. Bakit karapatan to health? May karapatan ba daw to healthcare? Well, unang-una, yes, because kaakibat ito ng karapatan natin mabuhay. So it's akin, not exactly, pero akin to human right. So, muli, ang PhilHealth, balikan natin yung diniscuss natin kahapon, ang PhilHealth po it's a national health insurance. Lahat tayo, itinalaga nila yung mga contributors dito, yung mga contributors, we pool all our funds. Yun ang ginagawa ng PhilHealth. They pool all the funds and they're supposed to invest that at yung investments na yon ay dapat magdulot ng kita, ng profit. At dahil dun sa profit, yung profit na yon ang ginagamit natin para pagkagastusan yung mga health needs natin. Ngayon, may 10-year period to make it viable. So, nasa 5th year pa lang po tayo. So, kumbaga, yung mga talagang inaasahan natin ng mga benepisyo ay mag-uumpisang talagang maramdaman after the 10th year. So, ano nangyari naman dito sa PhilHealth? So, dahil sa GAA 2024,
ito na naman po tayo. GAA na naman ang pinag-uusapan at Bicameral Conference Committee na naman. Okay. Dun sa Bicameral Conference Committee, di umano, sila po yung nagsingit ng provision na ito. Dahil sa provision nga na ito, itinatalaga, inaalaw, or parang dinidirekta, ang mga GOCCs na mag-review ng kanilang reserve funds at kung ma-determine nila, at lahat nakadetermine ng ganun, kung ma-determine nila na mayroon silang, at pwedeng ibabaan nila yung reserve funds nila, yung balanse nun, maaaring ibalik o i-forward sa national government. Mayroong proseso para ma-determine kung pwedeng ganon, kung pwedeng babaan, and even more, may nakatalaga na benepisyaryo para dun sa excess. Tawag nila later on excess funds. Okay. Dun sa itong provision na ito ay tinatawag nilang rider. Tinatawag ng mga petitioner na ito ay rider. So lahat, there are two petitions actually, isa galing sa One Sambayan at isa yung Senator Pimentel et al. So, nakita ninyo yung problema. Yung provision na yon is, the GOCCs will say na, hindi namin kailangan masyadong malaking reserve, tapos yung balance nun, bibigay sa National Treasury. National Treasury puts it in unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations na yun, ibibigay di umano sa mga infrastructure projects. During the course of the oral arguments under Justice Amy Javier, nakita po na yung mga itinalaga na infrastructure projects ay fully funded naman daw. So ang tanong kasi is, ano yung mga proyekto na to at bakit sila nagiging priority na kailangan kunin ninyo sa healthcare? So ang sagot ni Solgen is, hindi lang po yung infra, meron din pong health related, pero hindi ko na nakita kung sakto yung mga sinasabi nilang gano'n. The point being is that they wanted to get funds and put it into infra. Ngayon, ang tanong natin, bakit yan infra? Bakit sa infra? Hindi nyo ba napansin na ang isang working theory natin is this: maraming kongresista ang may-ari ng mga construction companies. Marami ng balita at mayroon pang at least two congressmen that we know, si Congressman Dong Gonzales at saka si Congressman Saldico, ay pareho pong may mga kaso ukol sa corruption involving their construction companies and public funds. So that explains the bakit infrastructure, Pero bakit pati sa PhilHealth? Wala ba bang ibang pagkukuhaan? Actually, ang laki kasi ng gusto nilang ilagay sa unprogrammed appropriations. Pero teka, ano ba yung unprogrammed appropriations na yan? It's a strange animal, never yan dumitaw sa GAA, at nakakapagtaka. Bakit ginamit yung term na unprogrammed appropriations? Kasi ang appropriations, ibig sabihin may budgetary item at may budget. So you appropriate something for a specific purpose. Yun po ang nakalagay sa batas. Pero how could they get an animal such as unprogrammed appropriations? They merge together yung tinatawag na unprogrammed funds na hinahawakan ng Department of Budget and Management. Ano yung unprogrammed funds? Ito yung mga kinokolekta nila during the course of the year na hindi na ipapasok na dun sa budget. Kasi pwede ka lang maglagay ng budgetary allocation and for the amount of money that government already has on hand. Hindi yung kokolektahan pa. So during the course of the year, nakokolekta yan. And it becomes part of the treasury, and then later on nilalagay yan doon sa unprogrammed funds. So nag-create ang Congress ng unprogrammed appropriations. Hindi naman po pwedeng may ganon. So challenge yung constitutionality nito. At sinasabi ng mga petitioners basically is that hindi mo pwedeng ilagay something like that in the GAA. Ang GAA ay para sa budget. Pero pagka nag-identify ka ng funding sources at nag-create ka ng target and may projects and so on, that is already or ought to be the subject of a separate legislation. So,
Bakit ka naman nagagalit, Jam, sa mga nambobola? Ako lang pwede magalit. Huwag naman ganyan. Nambobola na nga lang, as long as alam natin lahat na bola. Okay. So, buti sana kung maliit yung amount. So, ang tinatalakay recently ay hindi lang yung constitutionality ng provision na yon, yung constitutionality ng provision na yon, kundi yung bakit pati yung sa DOF na in-issue nila. Okay lang, over naman. Yung constitutionality nung rules na create ng DOF for that. So, ang tanong din is, ini-examine din ng Korte Suprema yung mismong batas ng PhilHealth at ang Universal Healthcare Act. Dun sa Universal Healthcare Act, okay, Jam, tama na, nang aaway ka na ng followers dito. Tama na yan. Ako lang yung nagsasabi ng ganyan. Bakit ka nang aaway? Siyempre, pwedeng mag-share ng live. Okay, so next. So, ang tinalakay ni Justice Javier was, may need pa, among others, ano yung urgency? Urgent ba ito? Pati si Justice Kagiwa, kung di ako nagkakamali, tinatanong niya, ano yung urgency na kailangan in the middle of the year or whenever, kukuha pa kayo ng ng pera from the various GOCCs. Now, kasi ito yung formula ng Marcos administration. Yung formula nila was to get, or sabi ng iba, to loot. Anyway, to get the money from the GOCCs. In fact, ginamit nila from DBP at saka Land Bank ang pera na ginamit na seed fund para sa Maharlika. Now, ang tanong is, bakit yung mga korporasyon na yon ang mininina nila? Dati kasi, pagka gumagawa na, kumukuha ng seed money, lalong-lalo na for health-related matters or other matters, kinukuha nila sa PAGCOR. Kasi yun talaga, one, maraming pera, and two, ito talaga ay ang priority ay healthcare. Dion, the dogs. Sige. So, natitigil ako because of the comments. Yung ibang comments, merong nang-aaway ng ibang nagpo-post, tapos meron pang iba na i-interrupt yung discussion. Sabi ni Prep Me, while listening kay Justice Javier yesterday, grabe, bawat tanong niya parang 3-point shot. Well, I've never listened to Supreme Court arguments like they were a tennis match, pero sige, okay, or basketball game. Pero, the reason tinatalakay yon was for the court to be able to determine yung reasonableness nitong pagtatalaga ng pondo na ito. Magiging reasonable kasi yung pagkuha ng pondo na yon kung one, may urgency. Two, ganun kahalaga yung proyekto that it will trump healthcare, which is one of the highest priorities, the highest being education, one of the highest priorities of government. Okay, I'm looking at the questions and it seems that nobody's interested in the topic. So iklian na lang natin yung live natin ngayon kasi iba-iba yung mga katanungan. Puro yung sa isang kaso yung tinatanong . Is there a possibility, sabi ni user 614, na ibalik yung pera ng PhilHealth? Actually, if the court declares the provision as void, dapat wala siyang epekto. Kung wala siyang epekto, then that means pwedeng isolate yung pera. Sabi ni Ma'am Sharon, bakit daw ang saya niya? The Supreme Court justices are asking the right questions. I have learned never to rely on the oral arguments to see whether or not, to see if a case is going in one direction or another. It's always best to wait for the resolution of the Supreme Court. I get it, masaya kayo because tama, for a long time nang nakikita natin ng mga ganitong procedures ay ginakonduct dun sa House, and sometimes the questions medyo naliligaw, kumbaga. Sabi ni Ma'am Liza Jane, first time niyang nakinig sa Supreme Court. Uy, exciting noon yung kina Milo Sereno, kina Justice Sereno, yung mga ganyan, yung maganda noon yung oral arguments.
May okay. Hi kay Joseph, maganda kung busisiin pa nila yung pera at mga loans. Yes, yung ano, at saka yung investments ng PhilHealth. Unfortunately, limited yung capability ng Supreme Court to do that kung hindi siya germane, hindi siya related dun sa issue. Pwede nilang imbestigahan yung mga ganon to see nga bakit nasasabi ng PhilHealth na mayroon silang surplus or meron silang pwedeng babaan nila yung ano yung amount na reserve funds nila. Sinong pinaka-favorite kong associate justice? Ay, marami sa kanila. Kahit galit siya sa akin. Si Justice Leonen was my professor. So, hindi kami magkapareho ng politika before he became a justice. So now I assume that syempre wala na dapat siyang politika. Sino pa ba? Noon si Justice Corona, super bait ng taong yan. Sino pa ba? So, yung iba, well, nakaupo pa eh. So ayokong i-discuss kung ano, baka naman mapahamak sila. People might think I know them personally. Isa lang talaga yung, well, ilan lang yung personally na kilala ko. Yung iba sa kanila, I met them nung secretary na ako. So, doesn't count. Sabi ni Edward, sana may magkaso ng malversation, ginawang pork barrel ang pera. Malversation. Ang malversation po is you spend privately money that was set aside for public projects or public use. Okay? Kaya nga mayroong technical malversation where inililipat mo yung pondo from one source to the other, tapos hindi mo siya ginagamit for what it was intended, even if it is also a government expenditure. So, ang tanong is, papasok ba ito sa malversation? Hindi po. Kasi may presumption mayroong ang batas. So kaya ang ginagawa dito sa kaso na ito is to declare that portion of the 2024 budget as void ab initio. Kung void ito, then it should have no effect. Hindi ka makakapag ng criminal case for that. Kasi sa criminal case, kailangan may batas punishing a particular act, merong gumawa ng act na yon, tapos may intention, malice. So, malaki kaltas ng PhilHealth sa salary, sana lang nagagamit siya like private health card para hindi masakit ang kaltas. I think that you should first appreciate na ito po ay insurance. So yung sinasabi ninyong magagamit, not necessarily so because it's insurance nga. You're paying for coverage whether you use it or not. Justice T. Ham. Di ko po siya kilala personally, pero meet ko na ba siya? Siguro nung nasa IBP ako, baka na-meet ko siya pala. Okay naman. No, sabi ni Jocab, kung void yung pag-transfer ng PhilHealth, ibig sabihin nun, walang any liability yung mga characters involved. Pwede kung may malice, di ba? Maaari silang liable for damages, if any. Sabi ni Ma'am Evelyn, inulit-ulit kong pakinggan yung oral arguments. Ang galing pala talaga ng mga justice, si Justice Amy, napaka-clear magsalita, madali intindihin, buti na lang at nilive na nila kahit sounds lang. Actually, matagal na po nagla-live ang Korte Suprema. So, I get it na ngayon lang po kayo nanood. Bakit di sila na-sanction, nag-transfer pa din ng funds kahit naka-TRO na? No, lumabas ang TRO after na-transfer na yung first and second tranches, kung di po ako nagkakamali. Kasi pag nag-transfer sila after the TRO came into effect, then makukontempt sila. Paano ma-defend ng Solgen lahat ng petition sa dami naka-file, kawawa siya defending mga culprits? Well, trabaho talaga ng Solgen yon to defend the government, but only in civil cases. So, sinabi nga, di ba, ni Justice Javier that technically, COA has been reminding PhilHealth since 2021, 22, 23, and
again, 24 and 25, that it is bankrupt. Kung i-compute ninyo kasi yung laki ng utang nila and the disposable amount, yung amount that they can use for projects and so on, and in fact, to keep PhilHealth running. Hindi po, of course, mga napansin, yung mga hindi inalaw na si COA, ad interim COA commissioner na mag-testify or because basically, or mag-argue to defend the government side or to defend PhilHealth, kung di ako nagkakamali, for conflict of interest. Medyo maano yun eh. So it's exciting, yes, to see that, but the more important arguments pertain to whether or not legal yung provision doon sa GAA 2024. At alam nyo ba na yung provision na yon, hindi yan pinag-usapan sa Senado o sa Kongreso. Sa BICAM yan lumabas. Kaya nga sinasabi nila parang it's the third chamber or fourth chamber or whatever ang BICAM, kasi parang sila ang nagle-legislate nung parang sila na ang gumagawa ng batas at kaya nilang magdagdag kahit hindi lumabas doon sa dalawang kamara. Kung ma-declare na illegal ang pag-transfer, mapaparusahan din ba sila DESMA kahit napalitan siya? Hindi nga po kasi hindi ito magbubunga ng criminal case. Para magkaroon ng krimen, kailangan may batas. So walang batas punishing that particular act kasi at the time that they committed it, legal pa or presumed legal yung provision na yon sa General Appropriations Act. Magiging illegal lang siya kapag diniklara na siya ng Korte Suprema. But while it has not been declared as unconstitutional, the presumption is that it is valid at susundin yan. Sabi ni Edward, paano po mapapanagot sila? Kasi yung takbo ng oral arguments talagang may pondo tapos nililipat sa unprogrammed. Ayuda yan parang guys lang sa papel pero pork yun para sa mga kongresista. I'm afraid I'm going to disappoint you with my answer. Dahil nga, presumed yung legality nung batas, walang liability pagka sinunod mo. Okay? Wala pong criminal liability yan at walang administrative liability. Except kung papatunayan mo na pinasa nila to with malice. Pero, yung pagpapasa po ng batas ay trabaho ng Kongreso. And it is presumed to be valid yung mga batas na pinapasa nila. Do you get where I'm going? It means that while the court has not taken cognizance of its invalidity, there is no liability. Kasi nga, malinaw na ito at the time ay constitutional. Sabi ni Carl, my bad, I'm just beyond furious because we're facing this dilemma. Because we have really awful people sitting there. Ako, I believe in the system. But the system works when there are more checks and balances. The problem is that Congress has grown very powerful. And since they're the ones who make the laws, no laws are being passed to check their powers. The only way to check them is by filing a case with the third branch, which is the judiciary. It's not a loophole, okay? A loophole means that there's a provision, there's a law. Tapos, with a certain, when there are certain readings that you can apply to it to change its meaning or to admit of something it did not originally intend. The law did not originally intend. It is simply the law. Pero in this case, para sa akin, there was malice. There are elements or people in Congress whom I believe understood exactly what they were doing. Naghahanap sila and ginagamit nila lahat ng powers ng mga kamara, ng legislature para mag-allocate ng mas maraming pera para sa kanilang mga pet projects. Unfortunately din, yung kanilang pet projects such as but not limited to ayuda are not developmental and in fact can cause the country economic reverses. Wag pong paulit-ulit, nababasa ko naman. 'Di ba? Sinagot ko nga yung yung text nyo, yung message niyo. You don't need to Kaya kita hindi sinasagot kasi you were the one who asked to protect your identity.
So, Zia Lim, nakita ko naman po, pero hindi kita sinasagot because you kept saying in your message not to identify you. So ngayon, na nilagay mo dyan, the next time I present documents in a discussion, baka ikaw pa rin ang paghinalaan. Sabi ni JD, kung paghalimbawa mag-issue ang Supreme Court ng TRO laban sa impeachment, laban kay VP Sara, may possibility ba na matuloy ang impeachment? Ha? Kala ko ba may TRO? So, ang TRO po, it is pag ang Supreme Court ang nag-issue niyan, it will be valid for the entire duration of the hearings in the Supreme Court. In other words, habang nasa Korte Suprema pa yung kaso, naka-TRO yan. No. Sabi ni Chex Babs, so those laws passed overtake the Constitution kung assumptions na lawful siya pero proven ang wala na po. Wow, okay. I understand na galit po kayo, but look at the logic. Magiging magulo ang mundo natin kung hindi tayo magre-rely on a single authority to determine constitutionality. Kung kunwari, kahit sinong sa atin, pwede natin sabihin, hindi ko susundan yan, unconstitutional yan, baka maging magulo. Although there are people, admittedly, who do that. O halimbawa, may mga tao na, hindi constitutional yung ginagawa ng Kongreso, hindi kayo magpapakita, hindi kayo It happens. Pero it doesn't mean na they overtake the Constitution. The Constitution itself admits of that we can rely on the presumption of regularity. In fact, a lot of the law presumes, first of all, one, that people are innocent, people are telling the truth, government officials are doing their duties. Mga presumptions yan. But presumptions can be overturned by presentation of evidence. Kailangan dumaan kayo sa proseso. Kung hindi kayo dadaan sa proseso, magiging magulo ang lipunan natin. Kailangan may magdeklara na hindi yan naaayon sa saligang batas. Pagka hindi dineklara ng korte yan, the presumption will continue. Yung malis po ay for purposes of liability. Okay? Pero pwede nating ipa-declare na unconstitutional yung bahagi na yun ng batas to reverse. And if there are damages, maaari dapat nilalagay sa petition kung paano sa pananagutan yung damages na yun. Sabi ni Ralph, itutuloy pa din po ba ang contributions namin mga members ng PhilHealth? Baka natin, mga members ng PhilHealth. Ano, kala nyo hindi ako member? O pwede na pong mag-stop? No. Wala pong nag-update sa amin dito sa Alberta ano na nangyari sa PhilHealth. What do you mean? Na walang nag-update. Ito nga nag-update tayo about what's happening sa Supreme Court. Aray naman. Parang, alam niyo minsan, I guess it's my fault, no? Kasi ako, because language is my primary course, when I read your questions or your comments, babasahin ko yan with precision, meaning every word that you put there will count. So, halimbawa, sinasabihan mo ko na yung contributions naming mga PhilHealth members automatically excludes me. Diba? Kasi namin or pwede na po mag-stop, tapos walang nag-update dito sa Albert. Sir, pinag-uusapan nga po natin yung PhilHealth. At nag-update po tayo. And ang ginagawa po namin dito ay ine-explain natin kung ano yung issues na hinaharap sa Korte Suprema. Kasi kadalasan na pinag-uusapan dito or sa social media ay yung mga may entertainment value. Katulad nga ng parang napagsabihan ni Justice Kagiwa, yung ad interim appointee sa COA and so on. Ganon. And of course, bidang-bida si Justice Javier because maganda yung mga katanungan and very revealing yung mga kasagutan. Pero pansinin nyo rin po kung ano ang argumento ng Solicitor General pagdating dun sa issue ng rider. Bakit hindi nyo, karamihan hindi po yan mapapansin. Kasi ang rider has a very specific term, very specific meaning in law. Ibig sabihin, hindi siya dapat kasama sa GAA. Isinakay lang siya doon, possibly with the hopes na hindi mapansin, pero isinakay siya doon when it should in fact be a separate law. Pagka naging rider o dineclare ng Korte Suprema na rider yung provision na yon na siningit sa BICAM, then it will be invalid. And if it is invalid, solid pera. Okay? So, I hope that answers your question. Hindi pa pala. Your question. Contributions, tuloy pa rin? Actually, yes. Kasi,
this is our advice to everybody. Hindi ko kayo mahikayat o masabihan na wag magbayad. Kasi kapag kinailangan yan, let's say ng dependent ninyo o ninyo, sometime in the future, hindi nyo na-determine, pag you avail of it, you'll still be a member. Pero papabayad muna sa inyo yung mga kakulangan ninyo plus interest. So, may consequence po ang hindi pagbayad. Pero kung hindi ko kayo magbabayad, as long as you understand na may consequences ito. Bakit yung unprogrammed budget pinayagan ng batas? What do you mean? Hindi nga po kaya nga po ito kini-question sa Korte Suprema para ma-declare na invalid ang batas. Ang batas po, hindi yan, there's always somebody who will have to, kasi hindi ko nagigets, hindi naman po tao yung batas. So, ang pumayag dyan, ang nagpasa niya po ay Kongreso. So, dinidetermine natin ngayon sa Korte Suprema kung ito ay valid. Pag po unemployed na ako, can I be added po sa husband ko as dependent? Yes, ma'am. Opo. Pwede po yun. So, pero you have to make arrangements with PhilHealth. Unless nagbago yung rule, pakicheck po yung rule. Sabi ni undisclosed, wala po bang precedent sa case sa Supreme Court yung issue ng unprogrammed appropriations? Hindi ba sinabi po natin na hindi pa nga yan nag-appear anywhere before? There was no unprogrammed appropriations before. Ang meron tayo ay unprogrammed funds. Plus the term unprogrammed appropriations is a contradiction. Kasi magkakaroon ka lang ng appropriation pag may line item ka doon sa budget. Pag unprogrammed, walang line item. So it's a strange thing, this unprogrammed appropriations.